Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 88, Discipline and How It Changed Me. Story time. So, simula nung pumayat ako, ang isa sa mga natanggap kong comment was that napaka-disiplinado ko. Kasi daw, kaya kong panindigan yung diet ko, hindi kasi ako nag-cheat meals, and then consistent ko siyang ginawa for 6 months. Actually, hanggang ngayon, na nire-record ko tong episode na to, hindi pa rin ako nag-cheat meal, yun pa rin yung diet ko na sinimulan ko, yun pa rin yung minentain ko. Nung sinasabi nila sa akin na ang disiplinado ko, na kaya kong gawin ang bagay na to, hindi ko siya matanggap-tanggap sa sistema ko. Yung parang feeling ko, totoo bang disciplined ako na person? Kasi parang for me, ang discipline, mabigat siyang salita kasi nung nag-aaral ako, iba yung idea ko ng isang disiplinadong student. Feeling ko pag discipline ka, you always follow kung ano yung pinapagawa sa'yo. Eh alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun. Feeling ko nga hindi ako isang disiplinadong estudyante nung mga panahon na yun. Kasi alam nyo ba, I confess. Pero wag nyo akong i-judge at saka wag nyo akong gagayahin ha. Kasi nung bata ako, actually hindi bata, high school. Nung bata ako medyo masunurin ako. Pero nung high school ako, may mga times kasi noon na nagfo-phone talaga ako while nagdi-discuss. Ewan ko, medyo in love kasi ako that time. In love ako. So gusto ko nga, di ba sabi ko sa inyo, kapag bet ko yung isang tao, gusto ko kausap ko siya lagi. So, parang hindi ko kaya na hindi nagme-message. Alam mo yun, gusto ko magkausap kami lagi, ganun. Kaya nga ako naging keyboard warrior. Pakiramdam ko, nung mga estudyante days ko, hindi ako disiplinado kasi nga gumagawa ako ng mga bawal na gano'n. Pero wag niyo akong gagayahin guys ha. It's just a confession to make. Pero syempre pag nag-e-exam at hindi ako nagfo-phone, parang kapag nafe-feel ko lang na kaya ko mag-reply, nagre-reply ako. Feeling ko hindi ako disciplined nun. And then nung college ako, kapag may mga events like mga socialization, kapag mga gatherings, gano'n, hindi ako pumupunta. Kasi una, hindi ko trip talaga yung naka-gown and naka-makeup. Kaya hindi rin ako nagse-celebrate ng 18th birthday, yung mga ganon. Kasi ayoko nagpe-prepare ng ganon. For me, napapagod ako or parang hindi siya aligned sa gusto kong mangyari. And then, isa pa, nung mga times kasi na yon, ang allowance ko kasi is weekly. So, kapag may event na ganun, tapos hindi ako nag-attend, eh di may nasave akong pera. 'Di ba? Tapos kung may event kasi na gano'n, syempre gagastos ka for your damit. And then malayo pa yung bahay namin sa school ko, so kailangan kong mamasahe, kailangan kong problemahin paano ako makakauwi. So maraming mga stressors along the way na alam nyo naman na ayoko na si stress. So, nung mga times na yun, hindi ako nag-a-attend. Feeling ko, hindi ko maklaim yung idea na isa akong disiplinadong tao. Kasi nga feeling ko when I was younger, when I was still a student, I'm not a disciplined person. Sabi ko nga sa kaibigan ko, kung sigurong sasabihin nila na happy person ako, positive person ako, madaldal ako, sabi ko madali kong tatanggapin yung mga adjectives na yun. Pero yung discipline, parang for me, medyo nag-aalangan ako na tanggapin siya. And then I had a convo with Rev. Rev is one of my closest friends and one of the unpaid consultant of Sarah's Bedtime Stories. Kasi pag may mga random ideas din ako, I tend to ask him the question. Kasi syempre, I'm sharing it with listeners and I don't wanna just have this as just my thoughts, my emotions. Syempre, gusto ko rin na merong input from other people na parang magbe-verify din if ano yung nararamdaman ko and all. So, I asked him, sabi ko, Rev, ano bang ibig sabihin ng discipline? Sabi ko, kasi parang hindi ko siya ma-absorb sa akin na isa ba akong disiplinadong tao. And then, I really loved his explanation about it. Parang, pina-explain niya talaga siya sa akin, like, in a way na parang grade 5 student ako. Kasi it's very simple nung in-explain niya. And I wanna share it also with you. Ang sabi niya sa akin, yung discipline, yung word na yun, parang galing siya sa word na discipulus yata or something na about parang student. So sabi niya, as a student, you have your goal. Gusto mong matuto, 'di ba? Gusto mong may malaman ka, gusto mong may matutunan ka. So dahil isa kang student, you are following your teacher.
in example niya rin na kaya nga 'di ba pag sa classroom, yung teacher and yung student bago mag-start ang lesson, 'di ba nagse-set kayo ng learning objectives kasi you want to reach that goal. If isa kang disciple, if isa kang student, you will follow what the teacher will say kasi you want to achieve that learning goal. So, nung in-explain niya sa akin yun yung naging comparison niya sa pagiging disiplinado ko. Sabi niya sa akin, ate, sabi niya, you are a disciplined person because you act like a student. Kaya ka nagiging disiplinado kasi you know your goal. So, let's say ang goal mo, sabi niya, is yung mawala yung mga tigyawat mo. And then, ang in-advise sa'yo is palitan mo yung diet mo, ito lang yung mga food na kakainin mo. And then, ikaw, sabi niya, as a student, na gustong matuto, gustong ma-achieve yung goal mo na yon, pinaniwalaan mo yung sinabi sa'yo at sinundan mo. And then nag-stick ka doon, kaya ka nagkaroon ng ganyang result, kaya ganyan na pumayat ka, at kaya ganyan na nag-heal yung mga acne mo na hinihil mo, sabi niya. Nung binigay niyang example yon sa akin, I was like, shucks! Napakatalino ng kaibigan ko kasi na-explain niya sa akin yon in a way na maiintindihan ko yung concept ng discipline. Nung sinabi niya sa akin yon about discipline, I think, alam nyo, meron pa siyang in-explain doon. Meron pang mga additional examples. May sinabi siya na it all boils down dun sa idea na gusto mo, yung gusto mong ma-achieve and kung paano ka magiging disiplinado to achieve that. At the same time, parang may sinabi rin siya about discipline na it's about your desire to achieve something, pero you know how to control your actions too in reaching that. So parang hindi porket may gusto ka and then dahil gusto mong ma-achieve mo yun, gagawin mo na ang lahat kahit mali. Sabi niya, that's also a form of discipline. So, dahil sa convo namin na yun, parang na-feel ko na okay, I'm disciplined because I want to achieve a certain goal. And I am sticking to what my teacher said kung ano yung in-advise sa akin para sundin yung goal na yon. Hey, Sarah here, a podcast host, author, and speaker. I speak at school events, campus programs, seminars, team buildings, and more. If you are looking for your speaker for your upcoming event, well, worry no more. I got you. Just message me on my socials. It's Sarah's Bedtime Stories or email me at sarahsbedtimestories@gmail.com. Excited to see you. Mwah! Having said that, dahil dun sa convo namin na yon, naisip ko rin na it doesn't mean na when you want to achieve something and merong mga nagsasabi sa'yo ng mga dapat mong gawin, hindi naman automatic na dapat pakinggan mo sila. Kasi may mga tao rin na nagbibigay sa'yo ng tips and ng advice pero hindi siya nag-work for you. So you also have to know if it works for you or not. Kasi pwedeng naging consistent ka dun sa sinabi niya pero alam mo na hindi naman nakakabuti yun sa'yo. So hindi rin magiging maganda yung effect. I wanna look back and shared with you some stories na masasabi ko na discipline helped me in reaching my goals and therefore, later on, nabago rin ako ng pagiging disiplinado ko. Wow! Kinlame ko na! Alam nyo ba na isang best example ng pagiging discipline ko in achieving a goal that changed me is yung diet ko talaga. I admit before, wala akong disiplina sa pagkain. Sabi nga ni Tita Glad sa akin, pag may gusto kong kainin, kakainin ko siya whatever time of the day, how much man siya, basta gusto ko siyang kainin, kakainin ko siya. Pero nung nag-start akong mag-diet kasi gusto kong i-clear yung acne ko, I didn't realize na I was being disciplined. Kasi gustong-gusto ko talaga na mag-clear skin ako kasi pagod na akong makakita ng bagong tigyawat everyday that time. Tapos namumula sila, tapos masakit. Alam mo yun, yung pag ginalaw mo yung mukha mo, masasaktan ka. Ayoko nasasaktan ako, guys. So, I really wanted to heal my acne that time. Gagawin ko ang lahat para ma-achieve yun. So, yung diet ko is inalis ko nga lahat ng gluten, ng dairy, ng sugar, yung white rice, pasta, bread, preservatives, etc. If hindi nyo pa napakinggan yung episode ko na yon, I think it's episode 79. I talked about saying no to unhealthy food that helped me in being the person that I am today. So, yun yung mga instances na hindi ko expect na kakayanin ko. Pero paano ako naging disiplinado? Because I stick to the goal. Parang
every time na makikita ko yung food na gustong-gusto kong kainin dati, parang iniisip ko na babalik ako sa square one kapag nag-cheat meal ako. So, kung ang sinet sa akin noon na is start this diet for 6 months, talagang inisip ko na makakakain pa lang ulit ako niyan after 6 months. Pero alam nyo, nung malapit na sa 6 months, nagbago rin yung thinking ko. Hindi ko na naiisip na kakainin ko ulit yun because napanindigan ko na siya the past months. Parang I already changed my lifestyle. I already changed how I eat. I already changed my appearance. So, bakit pa ako babalik dun sa part na yun if napanindigan ko na siya? Nakita ko yung example na yun na from a person na hindi disiplinado sa pagkain niya. Tapos, naging disciplined ako sa pagkain ko. There is this transformation na nangyari. And isa siguro sa isang way kung paano ko siya napanindigan is that lagi kong iniisip yung goal. So tama si Rev sa sinasabi niya na when you know what you want, you will always have that as your drive para maging disiplinado ka na ma-achieve yun. So, yun yung isang way. Pagka nakakakita na ako ng tukso na pagkain, iniisip ko na malapit ka na dun sa goal mo. Pag binali mo to, pag nag-cheat meal ka, babalik ka ulit sa umpisa. And ayoko na ganun. Yung nag-start na ako sa progress ko tapos mawawala ulit. That's the most recent scenario na masasabi ko na I practice discipline and it has changed me. In just 6 months, nag-lose ako ng I think 20 to 30 kilos siguro. And then, nabago talaga yung itsura ko. Kung dati XL ang sizes ko sa damit, naging small and medium. Imagine that shift. Ito nga ang luwang-luwang pa niya eh. Pero hindi ko expect nakakayanin ko yon thanks to my discipline and thanks to discipline kasi dahil sa kanya, siya pala yung secret ingredient kung bakit nagawa ko yun. Pero bukod doon, another thing that I admire is my discipline to continue my dream. To continue publishing and to continue recording, publishing episodes for Sarah's Bedtime Stories. This is already my 3rd year going forth this November. And I feel like kung wala rin akong discipline para i-continue ang pangarap na to, pwedeng na-stop ko na siya year 1 pa lang, pwedeng hindi ko na tinuloy ng year 2, pwedeng binawasan ko na ng year 3, pero ngayong papunta ko sa year 4, doon ko lalong pinaghusayan or lalong binigyan ng panahon at binigyan ng oras ang paggawa ng Sarah's Bedtime Stories because I remember the goal. Ito talaga yung pangarap ko. And along the way, hindi naman madali. I know malayo yung mga examples ko, isang diet, isang pangarap. Pero there's this one thing that I find interesting sa dalawang yon kung paano ko siya na-sustain. Bukod sa gustong-gusto ko talagang ma-achieve yung bagay na yon, I think ang isang secret ingredient ko din was that I make it fun, I make it enjoyable for me. Hindi ko hinahayaan na tinitiis ko or dinideprive ko yung sarili ko para ma-achieve yung bagay na yon. Parang when I set a goal, gusto ko yung journey or yung process, masaya pa rin siya. Like for example, nung nagda-diet ako, ang dami kong mga hindi pwedeng kainin na pagkain. Pero meron ako mga pagkain na pwedeng i-enjoy ng walang limit like salmon, garlic, carrots, bell pepper, onion, beef, canned tuna, yung in water, celery. So dahil alam ko na yung mga pwede kong kainin, I decided to cook meals na masarap. Nag-experiment ako, naghanap ako ng mga recipes na nandun yung mga ingredients na pwede kong kainin and then kung pwede ko siyang i-improve, gawin ko siyang healthier, I'll do that. And nung na-try ko siya at na-enjoy ko siya, so parang yung diet ko na iniisip ko na magiging mahirap siya for me, hindi siya naging mahirap for me. Naging fun siya because, una, I was able to spoil that inner child in me or the kiddo in me na gustong maging chef. So, dahil doon, nakapag-experiment ako how to cook ulit. Hey, just a quick pause. My 3rd book, When Kiddo Met Miss Independent, is finally out. It's a collection of stories about growing up, healing, choosing yourself, and becoming the person you're meant to be. It's also a reminder that growing up doesn't always mean losing yourself. Sometimes it means choosing the version of yourself you want to become. I also wrote Finding Good Every Day. This book will inspire you to find joy in life's simplest moments in the everyday. And
30 Ways Love Found Me, a collection of stories and reflection that love doesn't always arrive loudly. Sometimes love finds us in the simplest, softest, and most unexpected ways. So, if you haven't read Kiddo's books, check them out on the link below. Thank you. Mwah! Na-try ko ulit maggawa ng mga recipes for myself. The good thing din dun sa ginawa ko na yon is na-realize ko na if you know how to cook, you can also make delicious food kahit na nagda-diet ka. Na hindi porket nagda-diet ka, hindi ka na nag-e-enjoy sa pagkain mo. Kasi ako, kaya ko siya napanindigan for 6 months kasi I was happy along the way nung kinakain ko yung mga meals na yon. Hindi ko na-feel na na-deprive ako. Same with Sarah's bedtime stories. I had my struggles also with SBTS. Just like ngayon, na nagre-record ako, actually kaya hawak ko ang mic kasi nasira na yung handle ko. And it turned out na mas okay pala na ganito kasi mas wide yung camera. Hindi ako nasa sulok ng kama. So, mas comfortable ako. Pero, there are a lot of things that will happen along the way. Pero what I find helpful for me was that kapag nakaka-receive ako ng mga feedback, ng mga comments na na-appreciate nila yung episode, na nagustuhan nila yung story ko, pag may mga strangers na nagtatanong sa nila papakinggan yung kwento, alam mo yun, parang along the way, merong mga little moments of joy ako na experience. Kaya nagiging disiplinado ako na ituloy pa rin yung pangarap ko. So, I don't know if I've explained it clearly, pero for me, discipline is important in achieving my goal. When I say disciplined, my discipline to continue to stay committed in reaching that goal. But for me, it's not enough to just be committed in pursuing that goal. For me, it's also important for you to enjoy and to experience happiness while you reach that goal. Para sa akin, kailangan may fun pa rin. Kailangan happy ka pa rin along the way para hindi mo nafe-feel na parusa yung mga sinusunod mo. Kasi nga ayoko nababox, 'di ba? Ayoko nang parang may sinusundan akong checklist. Pwede pala yon, pwede palang sumusunod ka, pero creative ka rin on how you follow. And for me, yun yung rason kung bakit nagiging sustainable yung mga ways ko in achieving my goal kasi hinahanapan ko ng something good, something na makakapagpasaya sa akin. And of course, sinusubukan ko sigurong mahalin din yung process to get there. Kaya may fun, kaya may happiness along the way. To end this podcast episode, hindi ko pa rin matanggap ng buong-buo na disiplinado ako. Pero I would say na yes, I'm disciplined kasi na-achieve ko nga yung 30 kilos na nabawas sa katawan ko because I'm disciplined enough with my diet. And then, unti-unting nag-heal na yung mga acne ko. Meron pa akong mga acne marks pero iba na sila compare nung nag-start ako sa diet ko. So, I think I'm disciplined kasi na-continue ko yon or nagawa ko yon. Pero, being disciplined or this episode also is a challenge for me na sana yung discipline ko dun sa 6 months na yon is matuloy ko pa for the years to come sa lifetime na to. Same with Sarah's bedtime stories. Sana yung discipline ko to show up, the discipline ko na mag-commit in producing comfort stories for grown-ups. Hindi lang siya mag-start at magtapos dun sa idea na kapag ka okay na ang SBTS, okay na ako. Sana tuloy-tuloy pa rin siya. Sana maging disiplinado ako na i-maintain yung mga naumpisahan ko na to. So, hey, this is Sarah. This is Kiddo. This is Sarah's Bedtime Stories. And I hope you enjoyed this kind of podcast kasi wala talaga akong sinundan na script here. It's spontaneous. It's how I shared my thoughts with all of you. Actually, bago talaga ako matulog ngayon. Kaya ngayon ko sila shinare. So, time check, it's already 11:30 ng gabi. So, sana na-enjoy nyo yung mga gantong conversation. Let me know in the comments if you love this episode. But for now, please do not forget to like, share, and give a 5-star rating on Spotify for Sarah's Bedtime Stories. And if you are watching on YouTube, please do not forget to subscribe. And if you want to connect with me, I love that too. Please do follow Sarah's Bedtime Stories on Facebook, Instagram, and TikTok. You can also follow me on my socials. It's SAHMAELUGTU. For now, I have to say good night. Good night. Mwah.
Bye!